So what's up sa inyo mga kalupa? So what we're going to do? Kami ngayon ay magtuturo sa inyo kung papaano maresolba yung pagtulo ng langis ng makina ng inyong motor. So hindi na natin pa dapat na patagalin to. Tuturo na natin. Let's do this! Tanggalin yan. Yan. So ginamitan natin ng special tools natin at ng gauge rings na tinatawag kasi medyo matigas yung part na yun, kaya ginamitan natin ng ganyan ito, yun ang gauge rings. So yan, tatanggalin muna natin yung mga nakatakip dun sa may part na pinagtutulungan ng langis. So na dito yung yang magneto, so dyan kasi sa crankcase banda niya, dyan tumutuloy yung langis. So gagamitan natin ng sa pang special tools na ginagamit natin. So yan, ito naman ay tinatawag na pulley. Matanggal din siya ng yan, magneto. So itong yan, mapapansin nyo yung gamit na yan pa counterclockwise o kabila yung pihit niya, no? So yan, pa kabila yung pihit niya, itong kabila pa clockwise naman. So yung ginagamit namin ditong tools, yun nga yung isa nakita nyo na tawag dito katala. Yan, special tools. Yan, ibitin na natin ang katala kasi wala kaming ibang gamit na mas malaki pa dyan. Ito kasi adjustable din yung katala, kaya yun yung mas ginagamit namin. Tapos yung dito sa kabila yabe na 14 lang o kaya ratset. Yan, 14. So pihit lang ng konti at bibigay din. Yan. Okay, yan, bukas na. So basic lang. So yung hirap magtanggal ng mga natulad na ng magneto kapag wala tayong special tools. Hindi natin yan, nakikita nyo tumutulog. Ano? Ayan po, nakikita nyo mga kalupa yung tulo ng langis sa loob ng makina. Ayun, nasa labas din. So ita-timelapse na lang din po natin. Para ito, hindi na namin tintimelapse na lang po namin yung video. Kasi ayan, para makita nyo din yung detail. Hindi yung kinakat natin na tulad ng ginagawa ng iba. So gusto po namin na mas nakikita nyo yung mga detalye naming ginagawa para alam nyo din yung gagawin nyo kapag ginawa nyo din sa inyong motor tulad ng aming ginagawa ngayon. Ayan. Ayan. Okay, yung tornilyo nya is nasa 7 piraso. Okay yan. Sorry mga kalupa, huwag yung gagayahin to, mga eksperto lang gumagawa niyan. Pinatapon namin yung langis dun sa may, siyempre may takada naman kami, o meron naman kaming lagayan dun sa baba. So yan, binuka na namin kasi tanggal na rin yun na rin kaya antayin lang natin tumulo lahat at tatanggalin na natin yung part na tumutulo. So tingnan natin yung dahilan kung bakit tumutulo yung langis ng makina ng ating motor. So tantadadan, yan ang nakikita nyo ngayon. Yung nilagay po nila is gasket maker lang yung nilagay nila, kaya ang nangyari yan, tulo lang ng tulo. So shoutout nga po pala sa naglagay ng gasket na to, kung sino ka man. Ang very good mo. So okay lang yan kasi lahat naman tayo nagkakamali. Ayan, tanggalin lang muna natin yung nilagay na gasket dun sa ating crank. At yan, linis na. So ngayon, yung gagamitin pala nating gasket, nilalagay ko dyan, sabi nila wala silang makita na para dun sa motor na yun. So ngayon, gagawa natin ng gasket. Ayan. So yan, timelapse na lang din po namin para mas makita nyo ng maayos yung detalye. Pagpasensyahan nyo na mga kalupa. Ayan, sana po maintindihan nyo kami. Ayan, tinitiktikan lang, dahan-dahan lang yan, hindi yan, timelapse lang namin yan kasi masyadong matagal kapag hindi namin i-forward, I mean i-timelapse tapos forward. Yan. So mga technique na ginagamit namin dito sa shop. Yan yung pangtanggal namin ng
Yan, yung mga buitong bilog na yan. Ginagamitan namin yan para hindi mapunit yung ano. Pag kinamay kasi natin yan, maaaring mapunit yan kasi malambot lang din yung karton na yan. Pero yung karton na yan, yung pelamoid na yan, is para pwede siya sa tubig, sa langis nga, o sa gas. Pwede yan. Kaya yan. Ayan, purpose talaga niya is para tiktikin, gupitin. Para doon sa part na lalagyan natin ng gasket. Yan. Nakikita nyo naman. So pagkatapos yung natanggalan ng mga bilog, yung mga nakatakip doon sa butas, pinaglalagyan ng tornilyohan yan kasi adaanan ng oil. So ito is special technique namin, wag yung gagayahin to, ano po. Sinitsilyo na namin. Kasi pagka ginamay natin, baka masira nga. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina. Ayan. Okay na. Katapos natin gugupitin na natin. Gupit. So dahan-dahan lang din yung paggugupit. Ayan, naki-timelapse lang din ulit yan mga kalupa. Dahan-dahan lang sa paggupit, baka maputol. Sira yung ating pinaghirapan. Yan. Okay. Siyempre, gugupit na natin yung mga sobrang part. Kung nga masyadong makapal. At pagkatapos, ito na ang ating gasket. From Pelamoid. Okay, at pagkatapos yan, ikakabit na natin sa part o sa makina na ating paglalagyan ng tulad yan. So ito, yung gasket maker na ginagawa natin. Yung liquid gasket na tinatawag nila. Pampakapitin yan doon sa may part natin paglalagyan. So okay. Katapos yan, kakabit na ulit natin. So napaka-basic lang po ng mga kalupa. Ang matagal lang dito mga kalupa is yung pagtatanggal, pagbabaklas sa makina. Mga dami kasi mga engine parts na nakakabit bago natin matanggal yung crank. So tutukin natin ng mabuti at ibalik ang lahat ng ating tinanggal na mga tornilyo para siguradong umandar ng ayos. So yan, time lapse na ulit. Fast forward. Ayan, higpitan ng mabuti. Huwag yung sobrang paghigpit kasi yun nakakasira ng ating tornilyo, nakaka-lost thread yan. So yung tamang higpit lang. Okay. Ayan. Ikakapit na natin yung ating magneto at gano'n lang din, ibabalik natin yung ano yung ginawa natin nung una. Paluwang, ito na sa pahigpit. Ayan. Ayan yung pan ng magneto. So ibabalik din natin yung langis na ating ginawa, syempre. Ayan. Dahan lang kasi baka matapon. Sayang, bibili na lang tayo bagong langis. So by the way, shoutout nga pala kay Kuya Ondoy, kay Kuya Bon, at saka kay Tito Junjun. Ayan. Dahan natin gamitin. Ibuhos yung langis na ating tinanggal. So wag niyong gagayahin to mga kalupa. Mga mga eksperto lang ang gumagawa na itong techniques na to. Dahil gawin nyo ng mga abnormals. So yan, tapos na nating lagay at higpitan ng mabuti yung ating lagay na langis. Yung syempre sobrang higpit. Yung sapat lang. No? So okay, pihit-pihit. Time-lapse ulit, pasensya na. That's goods na ba kuya? Goods na, goods. Goods na. Yeah. Gusto mo ito? Gusto mo ito? Muna. What's up sa inyo mga kalupa? So sana po meron po kayong natutunan sa panibago nating video at sana po patuloy po sana kayong sumubaybay sa aming pong mga vlog. And thank you, God bless all. Bye-bye.